So this time, ang pag-uusapan naman po natin yung third part ng armor, no? Finding peace in a restless world. Restless world, no? Sino po dito sa inyo ang naka-experience na may nagsuot ng isang like footwear, either sapatos ba siya or tsinelas sa maling okasyon? Naranasan niyo na ba yun? Naranasan niyo na po magsuot ng sapatos or tsinelas pero maling okasyon? Halimbawa, naranasan niyo na po bang pumunta sa, like, tumakbo ng marathon pero ang suot ay leather shoes? Or naranasan niyo na po bang, although siyempre, baka may iba rito, nagpunta na sa mga, alam niyo yung mga skiing, no? Yung sa ice. Ang hirap siguro kapag tsinelas ka doon, ano? Or sandals, no? So, ang lesson po, kapag mali ang sapatos or footwear, sa isang okasyon or sitwasyon, di ba, uncomfortable yon. Hindi lang uncomfortable, medyo painful pa. Imagine mo kayo mag-skiing kayo, nakatsinelas, o di kayo pag tumakbo kayo ng marathon na nakabalat, magbi-blister yung paa nyo doon. So, mahalaga po yung okasyon yung sapatos. So, every shoes or footwear ay nakadesign siya sa depende sa okasyon. So, syempre, kung formal, ano susuot natin? Diba? Leather shoes. Although ngayon may mga K-pop na, diba? Yung mga, ginagaya ko yun para yung mga naka-jeans pero, diba? Running, lalo na yung mga marathon, diba? Mas, ang suot nila ay light shoes, lightweight, para mas mabilis. Ano pa po? So nakadepende po sa footwear, sometimes yung ikakapanalo or ikakatalo ng isang atleta pagdating po sa tamang footwear susuot. Ganon din po sa gera. Noong panahon po noon, di ba, hindi pa naman uso, ngayon siguro ang mga missile to missile na lang, no, mga intercontinental. Noong po, noong panahon noon, ang battle is more on foot, di ba? Mga soldiers naglalakad. So, doon daw po sa Battle of Bulge, yung mga soldiers noon, sa Europe, I think sa Europe to, dahil wala silang tamang sapatos, nag-develop sila ng mga frostbite. Kasi ito is World War II. Sa Stalingrad, dahil naman po sa meron silang tamang boots, so na-enjoy nila yung snow. Pero sa isa naman po sa Falklands War, marami po ang nag-struggle kasi yung mga footwear nila basa. Siyempre, pag nabasa ka, pag may snow, ang hirap nun, ano? So, footwear matters. Napakahalaga po ng either sapatos ba yan o tsinelas ba yan na protection po natin sa ating paa. Kasi ito po yung nagde-determine whether we can stand, we can move, or we can, fight. Imagine nyo, di ba, ang armor of God, ito ay nire-represent, ang picture dito ay isang, soldier, no, sa panahon nila, Roman soldier, no. So, bakit mahalaga po na kailangan meron tayong tamang footwear? Kasi in the same way, sa spiritual sense, in the spiritual world, sa spiritual walk natin kay Lord, gayon din naman, mahalaga yung footwear, spiritual footwear. In the same way na sa physical footwear, sa physical world, napakahalaga ito. Meron po tayong part ng armor na binigay ng Lord, na pag-uusapan natin ngayong umaga, which is the shoes of the gospel of peace. No? Peace, kapayapaan. Kaya ang topic natin, finding peace in a restless world. Ito ang totoo ngayon. Diba? Sino po pwedeng magsabi na hindi po stressful ang life today? Diba? Life today is stressful. Yun po yung realidad. Especially sa mga teachers, no? Tama po ba? Wala po ba ditong, parang sabi nyo, no, napakasarap ng, mayroon po ako dito mga nakikita na mga mas bata pa na nabubuhay ng panahon noon. Diba? Mas masarap po ang buhay noon, no? 80s, tama? 80s, 70s, life is parang napakasimple lang, no? Yung buhay, sabi ko nga kay Tim, masarap ng buhay namin noon pagkatapos ng school. Kami, nag-stay lang kami doon sa isang corner ng tapat ng bahay. Kwentuhan doon, walang cellphone, walang TV. Inaabot na kami ng 10, 11. Happy ng... In fact, hindi ko alam kung naabutan niyo po dito yung Whataburger.
Ini po yung naka-high-end natin na burger noon, di ba? Pag kumain ka sa Whataburger, wow, sosyal. Tapos ang pinakakainan natin dito yung buhay na buhay panggutuhan. Alam niyo yun, sa malikod ng simbahan. So, napakasimple ng buhay noon. Pero ngayon, ang bilis ng pacing. Yung technology, nakadagdag siya, pero yung stress na dulot nito ay ganun din naman. So, based po sa study, yung global emotional stress talaga po siyang tumataas. And based po yan sa 149 countries. Among, sabi po dyan, younger age group. Yung younger age group po niya, yung po 18 to 24. Sino po yung pasok doon? Taas ang kamay. Ang dami ah. Parang hindi 18 to 24 nagsipagtaas eh. Feeling, no? Feeling. Pero totoo po ito kasi, di ba, remember, ako po ay hindi ko po ini-imagine na bilang pastor, ang alam ko lang, ang pinaghandaan ko lang, at pinaghahandaan ko lang dapat, is counseling sa mga about lives. Walang kinalaman sa mental health. Pero biglang doon po ang direksyon natin. So, ang tinuturuan ko, grade 6 lahat, ng grade 6 sa Central. Tapos, maliban pa doon, starting next month, magkakandak ako ng mental health symposium. 6 or 7 batches po ito ng lahat ng grade 5 at lahat ng grade 6 po ito. So whole day po siya, hinati po namin sa 5 or 6 batches po siya. Last year yung pinakaunang batch nila. Nagtuturo po ako sa JEAG ng grade 8, grade 9, grade 10. Ganun din po siya. Sa JRI, salamat sa Lord, nakapasok tayo. Lahat ng grade 10, tinuturuan ko po 1 section a week. So ikot po siya. At may ginagawa din po kami, pinaplano kami kung anong ginagawa ko sa Arellano, gagawin din sa JRI na Mental Health Symposium. Ang napansin ko po, every class na pinapasok ko po, meron po talaga nag-stand out na estudyante, talagang damang-dama mo ba yung yung parang baksakang mukha, magsasalita ka pa lang about, dahil ang tinuturo ko po ay character transformation at mental health, in-integrate yung mental health, kita mo kagad, minsan may umiiyak na, tapos bigla may aamin na sabi ko, ganito yung study, ganito, pastor ako po yung nag-cut. Literal, nakakita ako nag-cut po talaga sa school, di ko na sabihin kung saan, kita ko yung dugo. Very stressful, no? Sabi sa Philippine study, depression among young people. Nag-double po siya. Alam niyo na po yung mga estudyante, pag every Friday po kasi mayroon tayo ditong small group. So lahat ng mga estudyante na tinuturuan ko sa mga campuses, at nagpupuntahan dito, ayun, mga estudyante, praise the Lord, kasama yung dalawa, So, ang dami po nila. So nag-range po sila ng 30 to 40 students, and may mga nadadagdag pa. At kita ko po talaga yung stress sa mga estudyante. Minsan may lumapit pa nga po sa akin after, hindi lang isa, dalawa, sabi niya, ano ba sabi niya? Nagka-counsel po kayo, parang gano'n. Tapos sabi ko, pwede po ba kung, sabi niya, parang kasi ang gulo ng niya pwede ko po ba, kinakausap po ba kayo, parang gano'n? Ano yun? Sabi gano'n. Yung pala, ang ibig niya sabihin is, parang sa kanya, gusto niya makipag-usap, pero ayaw niya. Hesitant siya, na parang takot. Tapos kita mo yung mukha niya, talagang down na down. Hindi lang po siya isa, ang dami ko po nakikita ng gano'ng estudyante. So, napaka-stressful. Sa mga teachers. Di ba, no? Sabi, may mga kausap akong teachers dahil nga nasa school tayo, pastor, kung alam mo lang, lunod na kami. Yun po yung term. Lunod na kami. So, napaka-stressful po siya talaga. So, walang peace. Pero, ang nakakatuwa po dito, may hope. May hope po ang Lord. Ang maraming tao, sa mundo na nga, sabi nga, because of, yung emotional na lumataas, maraming tao, may peace, pero temporary. May peace ba kayo? Ano yung source of peace? Masasabi niyo ba yung peace nyo ay pangmatagalan, parang ever ready? O yung peace nyo ay nabibiling battery lang doon sa sa Temo? Kasi bakit? Ang peace po ng karamihan, saan po kumukuha? Di ba? Pag nakita niyo po lalo yung may mga dumadaan sa mga anxiety, mental health, depression, talagang sabihin nila, non-stop, kung pwede lang i-pause, ihinto yung, alam niyo yun, yung naglalaro sa isipan.
Yung iba naman, though walang mental health depression, walang peace, nagsisimula pa lang, saan po kumukuha ng peace? Di ba? Alcohol. Saan po kumuha pa ng peace? Ang problema pag sa alcohol naman, di ba? Parang makatakas ka lang doon. Di ba, pag tanggal ng tama, masakit pa nga sa ulo, di ba? Pag ano, ay doon po uli yun. Sa sleeping pills, saan pa? Prohibited drugs. Ang dami pong pinagkukuhanan natin ng iba't ibang form ng source of peace, pero temporary lang eh. Hindi siya pang matagalan. At hindi talaga na-address yung dapat ni-address sa heart. So restless pa rin. So anong solusyon? Salamat sa Lord kasi ang solusyon ay ano, sabi ni Paul, tutuloy po natin tong armor na to. Basahin po natin, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Gospel of peace. So, ito po yan. Para siyang ganyan. Nakikita niyo tong part na to? May mga stud. Nung isang gabi, isang ba kumain, ang dulas talaga ito madulas to eh. Ang sandals na ginagamit po nila, either may studs or spikes. May purpose po yan. Imagine nyo kung nakikipag-ispadahan. Tapos napunta po sila sa lugar na kung saan ay madulas, talagang, di ba, disadvantage na yon. So may tendency na pag nadulas ka, babaksa ka, pwede ka nang, alam mo, mapatay ng kaaway, yung masugatan. So may purpose po ang stud, yun po yung nagbibigay sa kanya ng, para hindi lang siya tumayo, kundi yung movement niya ay makontrol po niya. So ito po yung pinakaparang, kumbaga, peace na pinagmumulan niya na maayos ang kanyang footwear. Properly, yung footwear niya, nasuot niya sa pakikipagdigma. Imagine nyo pag suotin nyo ng, ano ba uso nating tsinelas? Sunwalk. O beach walk. O mas comfy, Rambo. Wala na Rambo, no? Imagine nyo kung doon ang suot po ng mga Roman soldiers na nakikipag-ispadahan. Di ba ang hirap nun? So, proper footwear matters po. Ito po yung kung saan ay napakahalaga na dapat nating sinusuot. In the same way, ang sabi ni Paul, dapat bilang mga Kristiyano, spiritually speaking, meron tayong suot na sandals of peace. Bakit? Bakit mahalaga? Kasi, in the same way na ang isang Roman soldier nakikipag-battle, ang difference natin tayo ay everyday nasa battle, di ba? The moment na maging Christian ng isang tao, automatic nasa battle po tayo. So, mahalaga na properly fitted po ang ating paa ng tamang footwear. At ang ating footwear po ay yung peace. Peace na nagmumula kay Lord. Kasi bakit po? Peace. Pag Saturday morning, meron po kami, naka-record pala tayo, no? Meron akong small group din naman online. Pero ito naman ito yung makasamahan namin sa Texas to. So, na-request nung isa na parang pwede ba tayong mag-small group uli? So, virtual naman kami every Saturday morning po ng 8:30 a.m. Kasi gabi sa kanila doon. Bakit mahalaga na merong peace? Tayo, di ba? Anxious, restless world. Ano ba yung katangian ng kaaway na meron siya? Yung kaaway natin, si Satanin. Kung ang Lord Jesus, pumarito siya to give us life to its fullest, ano ng kaaway? To kill, steal, and destroy. Kung may peace ka, anong gagawin ng kaaway? Di ba? Ang description ng Bible is para siyang isang like a roaring lion seeking someone to devour. Lagi po siyang nagmamatsyag. Si Kuya Buboy ng Tuesday, paglabas natin dito, ihanda nyo ang mga sarili nyo. Titingnan natin. Tignan nga natin itong mga ito talaga yung series na to, kung talagang effective to sa mga ito. Paglabas, peace. Naku, baka maalis yung peace nyo yan. Ang goal ng kaaway is nakawin yung peace sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang tao. Hindi niya makukuha ng maaring matanggalin ng biglaan, pero unti-unti nanakawin niya yung peace na kung anong meron tayo pang naturang peace. So napakahalaga po na tayo ay properly fitted ng peace.
So question, meron po kayong peace? No. Anong peace meron kayo? Do you have that kind of peace na sinasabi ni Paul? Na para siyang, kumbaga sa isang soldier ay properly, may mga studs para maging stable ang tayo mo, yung movement mo secured. Kung nakikipagdigmaan ka, na-imagine nyo yung, diba, may pushing, nakikipagspadahan, or na-push ka. Di ba ang life, parang sabi niya, parang pinupush ka, papunta doon sa outside na yung comfort zone mo. Talagang, may ganun term parang pinupush ka na sa pader. Wala ka na talaga gagalawan sa every corner. So, mahalaga po yung peace. Kung may peace po kayo, nabubuhay pa kayo sa peace? Masasabi niyo ba na ako, Kristiyano na ako matagal, pero parang hindi ko yata makonsider sarili ko na isa ako doon sa daily may peace. Pagising ko sa umaga, okay ako, hindi ako nag-aalala. Pag tulog ko sa gabi, nakakatulog ako. Pagising, hindi ako nag-aalala. Alam mo yun, yung peace. Meron po kayo ganung peace? Evident ba yung peace ng Lord sa life nyo? Pag tingnan nyo po yung mga katabi nyo ngayon. Sige po, yan. Makikita nyo po ba na peaceful sila? Hindi pala, peaceful pala, natutulog, no? Natutulog kaya pala peaceful, no? So, mahalaga ang peace. Pero, dapat yung peace na pag-uusapan natin ay peace of God. Ito yung peace na sinasabi ni Paul dito. So, paano natin ma-experience ang peace na sinasabi ni Paul upang sa ating spiritual battle, hindi tayo basta-basta magagapi ng kaaway. Di ba? Ang goal, pag binasa po natin yung ating main passage, is to stand and remain standing. So sometimes, syempre mabubuwal, pero kailangan tumayo. Sinisiris po namin sa Friday night po, Saturday morning doon, yung Psalm 23, remember, nag-series po tayo nito, though I walk through the valley of the shadow of death. Sabi ko, ang problema, daanan lang. Wag tambayan. So, through the valley, daanan, wag tambayan. So, ganun din naman dito, paano natin mararanasan ang peace? Pero di pa yun muna natin, ano bang ibig sabihin ng peace? Para we're on the same page, no? Pag sa Hebrew, sa Old Testament, ang sabi po, ang definition ng peace ay, ang meaning ay, shalom. Though ang shalom po napakalawak, mas malalim. Pero ang ibig sabihin po nito ay wholeness, health, and kompleto. Physically, externally, and internally. Yung health mo, yung well-being mo, prosperity. So, ginagamit nga po siyang, greetings, shalom. So, ibig sabihin, I wish you well. So, kompleto po siya, walang kulang. So, yung ibig sabihin ng peace, sa Hebrew. Sa Greek naman, ang ibig sabihin po nito ay freedom from worry. Na-imagine niyo yung life na yon? Freedom from worry. Kayo po ba masasabi niyo na merong isang araw na hindi kayo nag-aalala? Or baka po, Pastor, ang hirap naman nun, bagoy mo tanong, Pastor. Meron bang isang minuto na hindi kami nag-aalala? So, freedom from worry. Imagine a life na free ka sa worry. Free ka sa worry, di ba, no? So, yun ang goal natin. Yung peace kasi naman, para sa iba, parang, di ba, pag sinabi mo yung peace, ano nga pala ang peace para sa inyo? Pag dinipay niyo yung peace. Sa iba, ang peace, ibig sabihin wala nang giyera, di ba? Ito po yung pinagpipray natin at gustong ma-achieve na marami sa buong mundo na magkaroon ng peace sa Middle East. Yun po yung peace. Sa iba naman po, ito para po sa mga lalo sa mga working, lalo mga sa education. Peace means calm. Yung bang sobrang tindi ng schedule mo, no? Napaka-hectic. Yun po yung ibig sabihin ng peace. Sa iba naman po ay yung matinding bagabag sa puso. Para po sa kanya, peace means tranquility. So, iba-iba ang peace. Depende sa tao. Pero yung peace na sinasabi po natin, ito yung isang klase ng peace na kung saan ay mahirap ipaliwanag, pero pwedeng maranasan. In fact, inasabi ng scripture, mamaya babasahin natin yon. So, nagwo-worry po ba kayo? Nag-overthink? So, imagine nyo po yung life na hindi mo kailangan mag-worry. Hindi mo kailangan mag-overthink.
Ito po yung sinasabi ni Paul. Suot mo yung yung shoes, which is, mula sa gospel of peace. In fact, pwede po yun, yung freedom from worry. Mamaya babasahin natin yung passage na to. Bakit? Tignan nyo ha. Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep in, sabi diyan, perfect peace, all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you. Although ang translation sa Tagalog ay medyo, di ko alam, malawak kasi yung di ba? Wala man talagang actual na translation. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan, sabi diyan, ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Perfect peace, lubos na kapayapaan. Pero gusto ko pong bigyan ng diin doon yung naka-yellow trust, all who trust, and whose thoughts are fixed on you. So, kapag ang thoughts mo naka-fix kay Lord, kung nagtitiwala ka kay Lord, ang focus mo ay kay Lord. Yung thoughts mo. Kasi kung hindi ka nagtitiwala kay Lord, then ang thoughts mo sa iba ang punta. So, everyday, di ba, imagine mo yon, everyday, nai-imagine nyo yung nagraran sa isipan, especially ng mga tao na dumadanas ng mga mental health, like depression, anxiety. So marami siya. Pero paano natin mararanasan itong sinasabi ni Paul, yung peace, lubos na kapayapaan na nagmumula sa Lord. Ito po yung beginning part. Sabi niya, true peace begins when Jesus takes His rightful place, sabi? In our lives. Di ba? Para ma-experience natin yung peace, we must first have peace with God. Peace with God. Bakit po? Kasi bakit? Ang isang tao na walang relasyon kay Lord, ano po siya sa Bible? Siya po ay kaaway. Kaaway po siya ng Lord, whether we like it or not. Kasi bakit? Because of sin, di ba? So paano ka magkakaroon ng totoong peace? Kung yung Prince of Peace wala sa life mo, tapos nasa kingdom ka ng kaaway. So, ang beginning or starting point ng totoong peace na maranasan natin is we have to, papasukin natin si Jesus sa ating life. Doon nagsisimula ang peace. Yun ang pinaka-beginning stage ng peace. In fact, ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 5, verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. Sabihin, reconcile, pinagbati. Dating magkaaway, pinagbati, now, meron ng kapayapaan. So, ni-imagine yung dalawang bansa na naggegera, dalawang kingdom, parang ganun po yan. Kingdom ni Satan, kingdom ni God. Ang default natin, kapag pinanganak tayo, nasa kingdom tayo whether we like it or not, nasa kingdom tayo ni Satan. Kaya nga, di ba si Jesus, kaya siya pumarito para to seek and save the lost. Lost po tayo lahat. And paano natin mararanasan yung true peace na ino-offer ni Lord, kung nananatili tayo sa kingdom nito, kailangan tayo makipagbati. Yung po yung theological explanation. Kailangan natin makipagbati kay Lord. At mararanasan natin yung peace na ino-offer ni Lord kapag tinanggap natin siya. And now, meron tayong peace kay Lord. Tama, mali. Kayo ba, tinanggap niyo na ba si Jesus Christ bilang Lord and Savior? Di ba, ang sarap na pwede naman pala, free. In fact, hindi kasi siya maghahari. Hindi mo maranasan yung peace na yun. Again, in another book, sabi ni Paul sa Colossians, let the peace of Christ rule in your heart. Rule. Maghari. Sino po ang naghahari sa heart nyo ngayon? Stress? Ano po, mali ang question. Ano po ang naghahari? Kasi ang isang naghahari, siya may control sa kingdom. So ano po ang may control ng heart nyo ngayon, ng life, ng thoughts? For sure, kaya nyo po sagutin yan. Ano po ang everyday? Kung si Jesus tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, di ba dapat siya ang naghahari? Siya. Sabi niya, let the peace of Christ rule in your hearts. I-allow mo, papabayaan mo, pahintulutan mo, na siya ang maghari. Pero ang tanong is, siya nga ba naghahari sa life natin, sa heart natin? Kasi kung hindi siya naghahari, ano yung naghahari?
worry, anxiety, fear of the unknown, di ba? Yung mga uncertainty sa buhay, yun po ba ang siyang kumokontrol ng life nyo? So, mahalaga na para maranasan natin yung totoong peace na ino-offer ni Lord, kailangan mo natin makipagbati kay Lord. And once na ma-receive natin siya bilang Lord and Savior, now we have peace with God. At kapag may peace na tayo kay Lord, then we can choose how to live life. Meron na di ba may peace na siya? So ano gagawin po natin ngayon? Kapag Kristiyano ka na, nasa iyo na si Jesus, yung Prince of Peace, di ba? Meron ka ng positionally, bati na kayo ni Lord. Friends na kayo. Positionally, may peace na kayo kay Lord. Pero, yung life naman is, you can choose to live life ng hindi nagwo-worry, or you can choose na mag-worry. So that's our second point. Choose peace over worry every day. Kasi nasa iyo na si Jesus. So meron ka ng kapangyarihan because of the Holy Spirit, kakayahan, na piliin na hindi mag-worry, but rather, yung kapayapaan na ino-offer ng Lord every day. So, paano yan? Ito yung hihimayin natin ngayong umaga. Paboritong verse ng marami. Ako, in fact, lalo na mag-involve ako sa mga mental health, naging paborito ko po yung verse na to. Dahil ito naman po talagang sekreto sa totoo lang. Again, pagdating sa mental health, isa lang naman sa factors, yung worry. No, maraming malawak siya Contributing factor yung worry. Napakalaki ng contributing factor ng worry. Pero paano nga ba paano tayo lalakad every day? Di ba? Ang topic natin ay shoes. So walk with our God. Yung ating spiritual walk. Yung daily life natin. Paano natin magagawang piliin ang peace over worry every day? Ang sabi ni Paul, ito yung prescription po niya. Meron po akong isang kina-counsel, sabi niya. Nagka-counsel siya, di ba nabi ko sa inyo before? Ano ba sabi ko sa kanya? Talagang, clinically, iba't ibang klaseng depression ang sa kanya ng doktor, psychiatrist niya. Doon sabi ko malawak yan, pero isa sa pwedeng solusyon. In fact, promise ni Lord to, ay itong passage na to. So, bigla siyang parang hindi niya siya nakita na solusyon. So, ano sabi po ni Paul sa una? Do not worry about anything. Di naman niya sinabi na do not worry about something. Anything, di ba? In other words, lahat ng bagay, hindi ka dapat mag-worry. Kasi bakit? Kapag nag-worry ka sa lahat ng bagay, di ba ang ating brain, nare-remember niya kung ano yung lagi nating iniisip. Nag-form daw siya ng ruts. Yun yung nagiging daan. So once na nag-form ng ruts yun, para ka nag-drive sa isang putik na yung gulong ng sasakyan mo, over time, pag dinaanan mo yun, natuyo yun, bumalik ka, naka-form na yun. So doon ka niya dadalin. That's ruts. Kasi bakit? Iyon po yung naging cycle ng thought life natin. Sabi ni Paul, instead na mag-worry ka, why not mag-pray? So, instead of worry, choose to, pray. At ano pa? Anong promise ni Lord dyan? Another one is pray and magpasalamat kay Lord. And then ang promise ni Lord, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Yun po yung sinasabi ko kanina. Yung peace na to, mahirap siya talagang ipaliwanag kasi bakit doon? Which exceeds anything we can understand. Kahit po ipaliwanag ng kahit sinong matalinong tao sa buong mundo, hindi niya kayang paliwanag yung peace na nagmumula kay Lord. Bakit? Kasi sabi ng scripture yon. Pero, pwede pong maranasan. So, minsan pag sabi niya, remember nung story namin, di ba, nung nasa Amerika kami, dahil di namin pinursu yung pag-stay doon, yung last 3 years namin, renew ng status namin. In fact, di ba sa Amerika, pinapalayas ng ICE yung mga, Kami noon that time, with USCIS saka ICE, sila pa talaga i-renew namin yung kanyang status,
i-renew, tapos to the point na after 3 years, di ba, nag-decide kami na, Lord, sabi ni Lord, balik na kayo ng Pilipinas. Para sabi na sa amin, sigurado kayo? Gusto niyo umuwi? So, yung during those times, kami po ay, parang, kasi, even yung mga locals that time, hirap silang mag-apply as teacher. So, nung si Lori, every time na mag-end na contract, so siyempre kailangan niya mag-resign. So, yung mga locals, talagang alalang-alala sila. Paano kayo mag-asawa? May anak pa man din kayo, ganto. Kami naman parang, dahil nadagawa na namin na kondisyon, di ba? Sabi nung Isaiah kanina, you will keep in perfect peace those who trust in you and whose thoughts are fixed on you. So, ganun po ginagawa namin since noong pa. So, yung faith namin kay Lord, nag-mature siya to the point na yung, alam mo yun, yung kaguluhan sa labas, hindi kami, may sometimes magagano ka, pero ang bilis mong bumalik. So, natutulog kami every day, maayos, masarap, gumigising, tapos sasabi ng iba, bakit kayo ganyan? Paano nyo nagagawa yan? Kasi may peace kami ni Lord. Mahirap ipaliwanag, pero kasi ng promise ni Lord, pwede mong maranasan. So, mahirap siya paliwanag, sabi ko. Pero pwede mo subukan, mararanasan mo siya. At ang promise to Lord, His peace will guard your hearts and mind. Tingnan niyo po yung 2 words, hearts and minds. Pwede po ang isang Kristiyano, spiritually okay. Pero na-realize ko po ito nang mag-involve ako sa mental health. Maraming Kristiyano, hindi emotionally at mentally healthy. Kayo po ba, tanong ko po kayo, are you emotionally and mentally healthy? Iba po kasi yun eh. Masasabi niyo po ba yun na kayo po ay emotionally, mentally healthy pagdating po sa buhay Kristiyano? Kasi kung ano yung pinapapasok natin sa isipan natin, yun yung talaga magdidictate na kung ano ang magiging thought life natin, feelings natin. So, question, saan ginaguard ng peace ni Lord yung ating hearts and minds? Saan? Para po siyang, ang picture po nito is, sa original Greek, yung guard, yung word na guard. Ang ibig po sabihin nito ay, alam niyo yung mga castle, no? Yung mga nag-iispadahan, ganon. So yung guard, para po siyang, meron pong nakapaligid na mga gwardya, mga soldiers. At protected po siya mula sa atake ng mga kaaway. So ganun po yung peace ni Lord. Once na ma-experience mo si Lord, bibigyan kanya ng peace na kahit na anong dami ng mga kaaway sa'yo, protected yung peace na yon, yung heart mo protected yon. Hindi yon mababagabag, hindi yon mag-aalala, hindi mag-overthink. Kasi bakit? You trust and you fix your thoughts on Jesus. So ito po yung peace na pwede nating maranasan. Ang sabi nga po pagdating sa psychology ng mga mental health, di ba, you cannot control yung mga, marami kang hindi pwedeng i-control. Ano po yung mga hindi pwedeng i-control? Di ba, yung mga tao sa paligid mo, di ba? Yung mga circumstances, yung mga experiences, pwede kang, hindi mo kontrolado yung kasakit. Though, pwede naman tayo kumain ng healthy. Pero still, di ba? Hindi mo kontrolado kung magkaka-cancer ka. Hindi mo kontrolado kung, ayun nga, di ba? Yung spinal cord, pumutok yung disco. Ano pa hindi natin kontrolado? Marami po tayong bagay na hindi kontrolado sa life. Hindi mo kontrolado kahit anong galing mo, pwede ka mawala ng work. Kahit na anong ingat mo sa pag-drive, pwede kang maaksidente. Ano pa po? Kahit anong bait mo, pwede kang i-betray ng classmates mo, ng friends. Mga bagay na hindi kontrolado, na pwedeng magdulot ng ano po. Hindi lang hurt, saka ng pain, di ba? Ano yon? Stress. Kasi imagine mo, nakikita mo yung mga classmates mo, tapos pinagkukwentuhan ka, no? Stressful yun everyday. Pagpasok mo sa workplace, pinagchichismisan ka kasi, alam mo yun, ay, ganto yon. So, stressful po siya. Hindi po natin kontrolado yon. Pero, ano po yung kontrolado natin? Kontrolado po natin ang ating reaction. Kontrolado po natin ang ating emotion. Meron akong, sa life coaching na course ko ngayon, sabi ko, gusto ko itong gawin na next time. Sa church naman. Kontrolado natin kung paano tayo mag-respond sa life. Dapat ang control natin kung paano natin i-handle, i-manage ang ating emotion, ang ating thought life.
Hindi natin kontrolado yung mga circumstances, pero kontrolado natin at dapat nating i-manage yung mga bagay na kontrolado lang natin, which is our thought life, yung emotion natin. Once na we choose peace, we choose to pray and trust the Lord instead ng worry, ang promise ng Lord ay His peace, sabi niya doon, ibibigay niya yon, experience mo yon, and then it will guard your heart and mind. Sabi po ano ba to, si Corrie ten Boom. Kasi baka yung pronunciation ko, no? Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Tama, no? Sino po dito ang nag-try na mag-worry every day, tapos naubos niya yung worry? Di ba hindi naman? Tama? Hindi siya ano po yung mauubos? Yung lakas. Bakit? Kasi di ba, imagine mo kung from paggising mo pa lang sa umaga, tapos tanghali, hapon, overthink ka na ng overthink. Di ba, mawawala ang lakas mo, at ano pa? Ano yung gagawin na kaaway? Steal niya ang ang peace. O, imagine mo, restless ka na. Paano ka makakatulog pa nun? So, meron po tayong magagawa, and that is to choose peace instead of worry, no? In fact, nung sabi po ni Jesus, bago po siya bumalik sa heaven, meron po siyang sinabing statement na bakit hindi natin kailangan mag-worry. Ano po siya perspective sa life. Ano sabi po ni Jesus? Peace I leave with you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So iniwan ko sa inyo kapayapaan. Huwag kayong mag-alala kasi huwag kayong mabagabag, kayo matakot. Kasi bakit? May peace na iniwan ako. Kasi imagine nyo ba, gusto nyo po ba na hindi na makaranas ng trouble? Pwede naman po. Ipagpipray po natin na, Lord, marami po dito, ayaw namang trouble. Kasi di ba, in this world you will have, sabi niya, tribulation. Pagpray po natin na kuhanin na tayo ni Lord. Kasi doon, sa heaven, walang pain, walang worry. Ay pero iniwan tayo ng Lord dito para saan? Hindi para mamuhay at mag-earn ng maraming pera. Bakit? Kasi di ba, tayo po yung plan A ni Lord to reach out yung mga taong nawawala pa, na makarinig din ng gospel. Ang sabi niyo, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Yun ang promise ni Lord. And ano pa? Sabi po ni Lord sa mga taga-Israel, in principle, sabi, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Never leave you nor forsake you. So, hindi po tayo pababayaan ni Lord. Tama po ba? Peace. Bakit hindi kailangan mag-worry? Bakit hindi kailangan, Minsan parang, may times na, doon, parang, alam mo yung security? Di ba ang worry sometimes parang dahil hindi mo kontrolado ang mga bagay, mga uncertainties. Gusto daw ng brain natin yan, yung mga uncertainties mga hindi mo kontrolado. Sometimes, ang pinagkukuhanan natin ng security, ano po? Ano pinagkukuhanan natin ng security? Kayo po, ano po yung nagbibigay sa inyo ng peace? Na pwedeng mo secured ka? Money, di ba, no? Money, ano pa? Tao. Ano pa po? Madalas yun money, tao. Pero ang problema po kasi nagbabago. Nagbabago ang tao, nagbabago ang ekonomiya. Magkano ang ating ngayon? 59 pesos? No? Imagine nyo yun, Sino may mga dollars? Ipapalit na. Nagbabago po lahat. Pero, nagbabago ang sitwasyon. Pero hindi nagbabago si Lloyd. So kahit na magbago ang ating sitwasyon, yung peace na meron si Lord na binibigay sa atin, mananatili yon. Hindi magbabago yon. In fact, yun po yung magtutulong sa atin sa mga pagbabagong sitwasyon. So when we surrender our thoughts, yun po yung ibig sabihin nun yung pinag-usapan natin na yun. When we surrender our thoughts, ito po yun, di ba? Ito po yun. Banggitin ko lang para, humaba lang ako ng konti, Sabi niya, fix your thoughts. Naalala nyo, kanina yung binasa natin, Isaiah,
Pero this time, sabi ni Paul, fix your thoughts. Yung isipan mo, doon mo ituon. So pag nagwo-worry ka, anong papalitan natin ng worry? Sabi daw, fix your thoughts on what is true, honorable, right, and pure. Actually, how to experience God's day, hindi ko lang natanggal ko lang yung practical tips. Pero, ano pa, inulit pa niya, think about things that are excellent and worthy of praise. So, think. Sabi nung isa, may kakilala, may mabasa ako sa, sabi niya, dapat ihiwalay ang spiritual sa mental health. Sabi ko, parang imposible yun. Imposibleng ihiwalay ang mental health at spiritual. Kasi bakit? Ang scripture nga nagsasabi ng mga bagay about emotional at mentally. Sabi nga ni Paul, di ba, do not worry. Doon yun fix your thoughts. O ginagamit ng mga psychologists, cards, CBT. So, ang sekreto, although maraming malawak yung reason kung bakit may mga depressions, pero isa sa contributing factors na major ay yung worry. So para masolusyonan yon, ang sabi po dito ay yung isipan natin, kontrolado natin, matuto tayong i-manage yun. Instead na tumingin sa worry at cause ng worry, why not tumingin tayo kay Lord? Tapos i-fix natin yung thoughts natin sa Kanya. At hindi lang po yun. Sabi po that, di ba, keep putting into practice. So nadinig niyo po ngayon yun. So kailangan i-apply. Keep. Dapat po nating i-apply ng i-apply. Then the God of peace will be with you. With you. Okay? So may peace na po ba kayo? Nung last, gusto ko po mag-close dito, yung isang kina-counsel ko po na, di ko sabihin ko ano gender, talagang restless siya. Tapos sabi niya, alam mo ba, sabi ko, pwede mong maranasan yung peace. Sabi niya, wala akong peace. Sabi niya, although clinically, sabi ko, hindi ako yung doktor, may mga bagay na hindi ko, maraming factors, pero isa sa contributing factors is yung worry. Pero alam mo ba, nasabi sa scripture, si Lord, totoo sa salita niya, pwede mo maranasan yung peace. Peace na hindi yung pagising mo sa umaga. Kasi sabi niya, pagising ko sa umaga, restless na ako, pagising ko sa ano. Alam mo, pwede mo maranasan yun. Sabi niya, gusto mo yun? Tapos bigla siya nag-enlighten ba? Gusto ko yun. Sabi niya, gusto ko yung ganun. Sabi niya na hindi ako mag-worry. Pero, sabi ko, dahil di sa pastor ako, pero ang sabi ng scripture kasi kailangan mo nang makipag-isa kay Lord para maranasan mo yung peace at bibigyan kanya ng peace daily. So gusto mo yun? Sabi niya, gusto ko po yun. So, sa umaga po na to, paglabas natin, gano'n na mga kaaway ulit, di ba? So, tetestingin po ang peace nyo. Choose peace over worry. Okay? O sige po, manalangin po tayo.